Desidido ang Trump administration na putulin ang lahat ng economic lifeline ng Iran sa ilalim ng tinawag nitong Operation Economic Outcast. Inisa-isa ni US Treasury Secretary Scott Bessent ang plano para sa economic asphyxiation o pagsakal sa ekonomiya ng Iran. Target ng bagong kampanya na ihiwalay o i-isolate ang Tehran sa global financial system at pigilan ng mga bansang patuloy na makikipagkalakalan dito. Today, at President Trump's direction, the United States Treasury has begun Operation Economic Outcast, an unprecedented campaign against the Islamic Republic of Iran and its enablers. Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone. Sa ilalim ng plano, palalawakin ng Washington ang secondary sanctions sa digital assets, technology, gold, aviation at shipping sectors ng Iran. Nagpataw din ng US Treasury ng bagong sanctions sa 60 individual na kumpanya at mga sasakyang pandagat na pinaghihinalaang tumutulong sa Iran sa oil revenue, weapons procurement at cyber operations. Kabilang dito ang ilang kumpanya o individual na nasa China, Hong Kong, Singapore, United Arab Emirates at Europe. Binalaan din ni Bessent na maaaring maalis sa US dollar system ang mga entity na tutulong umano sa money laundering para sa Iran. And let me be clear, any entity that facilitates money laundering on behalf of Iran will be removed from the US dollar system. The clock just started ticking. Those who stand with the United States will reap the rewards of our partnership. Those who tether themselves to the Iranian regime should expect to share in the isolation of a withering regime. Ayon kay Bessent, personal ding tumatawag si President Trump sa ilang world leaders upang hilinging itigil ang kanilang economic interaction sa Tehran. Hindi naman tinukoy ng US Treasury kung aling mga bansa ang unang paparusahan o kung kailan ipatutupad ang mga posibleng penalties. Pero giit ni Bessent, walang bansa ang ligtas sa US sanctions kung tutulong ang mga ito sa Iran na makalusot sa mga restriction. Kasabay nito, muling iginiit ni President Trump na nakararanas na ng matinding humanitarian crisis ang Iran habang patuloy ang economic pressure ng Washington. Sa kabila naman ng paglipat ng focus sa economic pressure, nilinaw ni US Defense Secretary Pete Hegseth na hindi pa rin isinasara ng Amerika ang posibilidad ng panibagong military strikes. If we need to use kinetic strikes, we'll use them. If Iran is foolish enough to overplay their hand or mess with the American military, we'll do what we need to do. But economic pressure, we know, hurts them the most right now. But by no means are we foreclosing using kinetic strikes anywhere in the Strait of Hormuz or around Iran. Samantala, binati ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sina Trump at Bessent sa bagong hakbang laban sa Tehran. Ayon sa Israeli leader, nararapat lamang umanong magbayad ng mabigat na halaga, hindi lamang ang Iran kundi maging ang mga tumutulong dito. Mahigit 4 na dekada nang nagpapataw ng sanctions ang Estados Unidos sa Iran simula noong 1979, kabilang ang pag-freeze ng Iranian assets at mga restriksyon sa kalakalan, langis, banking at financial transactions. Bagamat inaasahang malaki ang magiging epekto ng panibagong dagdag na economic pressure, may ilang mga eksperto pa rin ang naniniwalang kakayanin pa ng ekonomiya ng Iran na makabangon mula sa tindi ng parusa ng Amerika at mga kaalyado nitong bansa. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon.